Hello, hello, Gemini Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi beten na monthly reading for September 2025. So Gemini, naku, napakalakas po ng ulan. Hopefully po safe kayo today. Ingat-ingat po. For our reading, kunin niyo po ang inyong mga karestrate lang po kayo and leave the rest ha. Yung iba po impormasyon ay para po sa ibang Geminis. Okay po? Use your intuition para makuha niyo po yung para sa inyo today. Meron pa po tayong isang tanong, isang sagot portion later at the end po. So kung meron kang pangmalakasang isang tanong, you can ask that at the end. Sa isip lamang po, huwag niyo po isulat sa baba. Sekreto lang po natin yan. Okay po? So, Gemini, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, yan lang po yung tanging paraan para po supportahan po tayo every time na meron po tayong free reading for Gemini po dito sa ating channel. So, from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So, Gemini, ano naghihintay sa inyo ngayong maulan at buong September 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have, wow, the Four of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Five of Pentacles. Lovely, lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Death card. Wow, beautiful. Maganda lahat to ha. Huwag mo katakutan, huwag ka mailang. This beautifully explain ko sa inyo mamaya. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Swords. Lovely. In the area for near future, you have the Eight of Cups. Wow. In the area of your challenge for the month, you have the Judgment card. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, you have the Eight of Swords. 2 eights. 8 is power and abundance. So congratulations po sa inyo. Meron kayo abundance at pagbabago na magaganap sa buwan nyo na September. Okay? In the area of your divine messages, you have the Moon card. At ang outcome mo for the month bago tayo tumulay na October, eto yun. Mamaya sabay-sabay ito siya bubuksan, Gemini. Okay? So, ang lingering energy in your background, you have the Six of Swords. Okay, ito na yung linggo kung saan payapa ka daw magka-transition. Nakita ko yan, Gemini, na parang linggo, month pala. Ito yung buwan na dire-diretso kang magka-transition in your good life into a better life. Kung nanggaling ka sa chaos, sa gulo, sa silakbo ng damdamin or away o diskusyon, sabi ng spirit guides mo, ito yung panahon na parang ikaw yung umiwas, ikaw na yung mag-move on, ikaw na yung mag-move forward, ano? No time to dwelling, no time na para pakinggan o makihalubilo pa o makisama pa sa isang tao o sa isang lugar o sa isang samahan na alam mong parang time na for me to live, time na for peace, time na for you to really chase something better para sa buhay mo. Most especially, Gemini, sa iyong planetary alignment on Mars on Libra on September 22. Medyo mag-enhance po ang inyong buhay, mag-enhance po ang inyong love life, social life, no? Kaya parang feeling ko talaga iniiba mo o hinahanap mo yung mga bagay na swak para sa'yo. Most especially then on I'm seeing here that on Mars on 4th house, papasok po si Mars sa 4th house mo, ang planetary Mars, ay magkakaroon ka ng clash or argument with workmates, no? O kaya sa mga kaibigan. Kaya make sure na parang ikaw na yung umiwas, no? Parang medyo may agitated mode ka na, parang medyo may pagka-irita ka, may pagka mabilis kang mainis this month. Ano? Dahil si Mars ay makaka-apekto sa Libra sign. Up to the September 22. Kaya parang feeling ko maapektuhan ka with your planetary alignment. Kasi sabi ng spirits mo, nasa 4th house mo si Mars eh. So parang sabi niya, uy, ingat-ingat sa clash, sa mga hindi pagkakaunawaan, ipahinga ang isip, no, lumayo ka na para hindi na gumalo at saka hindi lumala ang sitwasyon, okay? Your power ngayong buwan na to, ang bala mo, armas mo, pag-iwas sa gulo, pag-iwas ibang bagay, piliin ang katahimikan, piliin ang sarili, okay? Most especially at the center, you have the Four of Swords at the center, at your core energy, telling you, yes, this month is time for self-care, health, your hobbies, ano? Minsan parang ngayong buwan na ito, kailangan mong bumitaw panandalian, Gemini, sa mga bagay na mapanakit, sa mga bagay na stress or worrying mo, no? Parang sabi ng spirits mo, kung may mga bagay daw ngayong buwan na ito na pwede mong bitawan, pwede mong let go na lang, parang, okay, ang away bang yan? Kailangan ko bang patulan ito? Ito bang issue ni Kumari? Kailangan ko bang sagutin yan? Ito bang mga issue ng mga anak ko o problema ng mga anak ko? Kailangan ko ba palakihin? O kaya yung problema ba ng magulang ko ay, halimbawa may sinabi sa yung hindi maganda, parang, nagpinting ang tenga mo doon na. Parang, kailangan ko bang patulan? Kailangan ko bang mag-react? Kailangan ko bang bigyang buhay pa o i-big deal? Para sabi ng spirits mo, no. Wag mo na i-big deal, bitawan mo na because that is something na kailangan mo ngayong buwan na ito because Mars is going to be really heavy its effect in your life for this. Nasa 4th house mo kasi. So medyo malaki talaga yung epekto ng talagang
parang pagkainis o pagkayamot sa mga bagay-bagay sa paligid. Kaya ikalma ang sarili ha. Four of Swords, all about talagang pagkalma, letting go, and just relaxing. Ngayong linggong nito, ngayong buwan na ito, sinasabi ng spirits mo na magkaroon ka rin time for your health, okay? Yung mga bagay na kailangan sa kalusugan mo, pamayanihin mo, sa ma-view, parang bumitaw na sa mga matatamis masyado, or talagang parang prito. Nakita ko mga prito or processed food, yung mga binibili mo na processed na meat, ganyan. Medyo iwasan mo yan para gumana daw ang iyong kalasukan. Kailangan daw mag-rest eh. I'm hearing kailangan daw mag-rest ng iyong digestives. Parang lagi daw masakit o lagi daw constipated o lagi daw parang parang super sensitive ng chan mo this time. Kaya make sure ipahinga mo yung mga pagkain na medyo nagpapasensitive sa chan mo, okay? But for some, bitaw-bitaw sa mga arguments, bumitaw ka sa mga gulo, at magpahinga ka kung kailangan mo magbakasyon, parandalian, o kaya mas magkaroon ka daw ng maraming time for yourself, okay? The Five of Swords being clarified by you have the Death card. Dalawang beses lumabas ang Death card. It's all about you changing things, okay? Changing things para maging payapa ang buhay mo. Kaya dalawang beses naglumabas yung salitang payapa here with the Six of Swords and Four of Swords. Sinasabi na, uy, iwas na tayo. May mga bagay talaga na hindi worth ng laban. May mga bagay na hindi worth it ng ating atensyon at ang ating silakbo ng damdamin. Ngayong buwan na ito, kailangan talaga payapa tayo at baguhin yung mga bagay na nakasanayan tulad sabi ko sa health, tulad sa mga hobbies mo. Baka ngayon kailangan mo mag-hobbies, no, para ma-relax ka, para madoon mo sa hobbies mo matuon yung galit or yung frustration about something, doon mo ilabas sa mga sports mo kaysa mga hobbies mo, mga ganyan. Okay? In the area of what you want, you have the the Five of Pentacles. Five of Pentacles, sinasabi ito na parang gusto mo nang kumawala doon sa hirap, sa struggle. Probably may struggle ka with relationships, may struggle ka with other people in your life, o kaya sa trabaho na sobrang toxic. Sabi mo, ang hirap-hirap ang trabahong to. Meron pa ba ito igagaan? Yes, meron pa ito igagaan, Gemini, because in your planetary alignment, sa eclipse po on September 7, kakaroon tayo na eclipse, full moon eclipse on Pisces on September 7, it will light up your career. Potentially, magkaroon ka ng professional milestone or financial gains. Kaya, huwag ka mag-aalala kung meron mang mga struggle ka nito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, nakaraang linggo. Sabi ng spirit guides mo, gagaan na ito. Magkakaroon ka na ng magandang financial gains or professional milestone o pag-andar sa iyong karera, because pagkatapos pa to ng eclipse, full moon eclipse on September 7th. Kaya kung meron kang mga bagay na super struggling, huwag ka mag-alala, aandar na yan. Tignan mo, with the Six of Swords, aandar na to, magpo-push forward na kayo at hindi ka na ganun kahirap katulad dito, okay? Narinig ko din, people are helping you, may darating na tulong, may darating na assistance, may darating na aagapay sa'yo para gumaan ang mga bagay-bagay. Kaya kung may magpapautang, may magbabayad ng utang, magiging maayos. Some of you, your health mo magiging maayos din, kaya huwag ka na mag-alala, okay? The Five of Pentacles being clarified by the Three of Pentacles. Yes, kakasabi ko lang, there are people in your life na tutulong sa'yo. Kaya huwag ka malungkot, huwag ka lang garoon parang stress because narinig ko sabi ng spirits mo, God will send you the right people to help you this time. Kaya kung naisip mo parang paano to, huwag ka mag-alala, may darating para tulungan ka. Out of nowhere, magugulat ka na lang may magbibigay ng payo, may magbibigay ng pera, may magbibigay ng opinion, may magbibigay ng assistance sila or talagang physical help, talagang may tutulong sa'yo para dyan. Kaya huwag ka na mag-alala, magiging okay ang lahat para sa'yo. Okay? In the area of what you need, you have the Death card here. What you need is a total rebirth, okay? Parang kailangan mo daw baguhin yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Some of you parang nagbabago when it comes to singlehood. Parang some of you kasi ngayon, yung ibang singles, talagang kakaroon kayo ng chance para ma-introduce, no, sa mga bagong connections, deeper love, deeper connections, or deeper parang mga connectivity. Kaya kung sa mga Gemini single dyan, naghahanap ng love life, eto magkakaroon ka na. May merong changes or transformation when it comes to your love aspect. Sa iba naman po na may love life na, no, Mars on Libra up to September 22. Sa inyong planetary alignment, sila sabi na mag-enhance daw yung love life mo, your romance, no, pati socialization. Parang marami kayong makikilala here and there. And also yung inyong magko-collect po kayo ng mga magko-connect po kayo sa mga bata, sa mga children. So it's time for you to really mga pamangkin, mga anak, no, mga bata, no, parang this time for you to really have a quality time with the kids, with the family, no? At talaga nagbabago yung mga schedule mo. Nakita ko yan na parang this month may changes sa yung schedule. Kaya parang mas pinagtutuunan mo ng pansin yung mga relasyon mo, okay? Death cards being clarified by
You have the Ace of Pentacles. Yes. Ngayon sabi ng spirits mo, kailangan this time around, baguhin mo yung mga bagay na pwede mo itanim. Halimbawa, Gemini, marami kang ginagawa ngayon. May trabaho, may hobby, may sideline pa, may pamilya, may negosyo, may iba-iba kang aspeto sa buhay mo na pinapahalagahan. Pero sabi ng spirits mo, in order for you para tumubo o mag-grow yung ginagawa mo, kailangan daw baguhin ka. Halimbawa sa negosyo mo, may negosyo kang tindahan. Tapos, marami kang mga products doon na hindi naman bumabenta. So, sabi ng spirits mo, oy, tanggalin na yan. Tanggalin na yung hindi bumabenta at maglagay ng tutubo. Ibig sabihin, it's time for you to really change the things in your life para umandar na daw, para magkaroon na ng flow, magkaroon na ng advancement. So, kung may hinihintay kang tumubo tulad ng kaperahan, masabi ko nga sa inyo kanina, ayon sa iyong planetary alignment, tutubo ang pera mo. This time, meron kang paggalaw sa iyong pera, meron kang paggalaw sa iyong professional milestone and career. Pero parang sabi ng spirits mo, importante daw na ikaw mismo yung pagbabago ka. Meron kang ginagawa to change that in order for this na mag-move. No? Halimbawa sa trabaho din, kung gusto mo na mapansin ka na ni boss o magkaroon ka ng aumento sa sahod o magkaroon ka ng promotion, meron daw kailangan kang baguhin para maganap na yan. Okay? Napakaganda for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Swords. Sabi ng spirits mo, parang ngayon gusto mo magpahinga, gusto mo ipahinga yung isang bagay kasi parang napagod ka eh. Parang there's something in the past na parang super disappointed ka, super nasaktan ka because yung ibang tao sa paligid mo hindi mo pagkakatiwalaan. Parang hindi sila maaasahan. Parang nasaktan ka doon. You feel like parang iniwan ka sa ere, niloko ka, sinaktan ka, meron sa iyo ginaslight pa o minanipulate, and parang ikaw yung last person to know na parang hala, ako pala yung huling tao nakaalam na niloloko pala ako ng taong to, niloloko pala ako ng grupo na to o ng mga bagay na to sa buhay ko, and you realize I need to do something with this. And then parang bumitaw ka bigla, parang sabi mo, enough na of dealing with these people and I need to change my life. Meron sa inyo umalis ng lugar, umalis ng trabaho, umalis ng certain friend groups o umalis ng GC, mga ganyan. O meron sa inyo umalis ng bahay kasi parang gusto mo nang bumukod kasi parang sabi mo, time na to live things on my own accord, on my own rules, on my own life. Parang sawang-sawa ka na sa pagsunod sa ibang tao kasi sabi mo, ako nagagawa ng paraan to live my life and follow my heart. Meron sa inyo parang sobrang hirap kasi nasa transition, parang nasa transition ka pa, umaandar ka pa para lang itawid itong plano mo on your own. Narinig ko rin na parang walang ibang taong sumusuporta sa'yo sa bagay na ito. Kaya sabi mo parang, ano ba to? Paano ba to gagawin? Hindi ko na kaya. Pero kaya mo, Gemini. Kaya mo yan. Hindi ibibigay sa'yo ni God to kung hindi mo kaya eh. Nakita niya na, okay, Gemini, kung wala mang tumutulong sa'yo, wala mang feeling mo, wala nang paggalaw sa lugar na to. Kaya sabi mo, aalis ka na at pupunta ka lang sa ibang lugar. Yes, kakayanin mo. Especially here. Sa pupuntahan mo, alam ko mahirap ngayon yung transition, yung paglakad, yung pagpunta, yung pag-transfer or adjustment mo. Huwag kang mag-alala. Like I've said sa'yo, meron darating na mga taong tutulong sa'yo at the right time in order for you to settle down at mawala na yung mga kaba, duda, takot at alinlangan, makapagpahinga ka at makakahinga ka na maluwag. Okay? The Seven of Swords being clarified by, you have the Tower card. Yes, ito na talaga yung chance mo to change your life for the better. Marami ka mga changes with the two death cards, and also we have Tower here telling you talagang overhaul. Talagang babaguhin mo ang buhay mo, babaguhin mo ang love life mo, or babaguhin mo yung strategy mo when it comes to your work, when it comes to your pangarap or job. Kasi sabi mo, yung mga dati hindi na umuubra eh. Yung mga taong pinagkakatiwalaan mo dati, parang hindi sila maaasahan, hindi sila mapagkakatiwalaan, parang naiwan ka sa gitna, naipit ka sa gitna. Sabi mo, paano na to? And then sabi mo, hindi ako papayag na ganito ang buhay ko. Babaguhin ko. Kung kailangan baguhin ko yung strategy ko, yung ginagalawan ko, yung pananaw ko sa trabaho, yung pananaw ko sa pera, yung pananaw ko sa pangarap ko. Kung kailangan babaguhin ko in order for you to succeed. Nakita ko yan. So, beneficial para sa iyo yung change and also yung pagka-transform mo. And this transformation, siguro sa una, mahirap, nakatakot, pero huwag ka mag-alala, it will land you on a safer zone. Talagang tahimik, payapa, maganda, maayos. At kung ano man yung pinapanalangin mo, nakita ko na matutupad yan. Okay? In the area of your near future, you have the Eight of Cups. Eight of Cups is a power for you to move. Power for you to choose yourself. Self-care, self-love. To choose your mga pag-ibig mo sa sarili mo. Nakita ko yan na parang hindi ka na mag-settle for less, hindi ka na mag-settle sa mga maling tao, maling trabaho, maling profession, or mga bagay na feeling mo ang liit-liit mo, feeling mo hindi ko to deserve, ang konti-konti nito, parang you don't want to settle for less. Kasi sabi mo, hahanapin ko yung pangarap ko, hahanapin ko yung
para sa kinabukasan ko. Most especially po in this month in your astrology and planetary alignment on Libra and solar eclipse on September 21. Yan po tayong solar eclipse in new moon in Virgo sign. Sabi ng spirits mo sa kanang yung planetary alignment, nagkakaroon to positibong turning point sa buhay mo. Talagang aalis ka, babaguhin mo. There time for change. A turning point in your life. Iikot ka talagang pag ganun. Parang lilihis ka sa daan. Sabi mo, time na to, hindi ko na kaya, aalis na ako, hindi na to para sa akin. Parang ganyan. So, turning point talaga to ng buhay mo. Huwag ka magalala by after solar eclipse on September 21. Makikita mo na yung parang sweet, matamis at saka heartwarming changes sa parang swak na swak para sa'yo. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, huwag ka mag-aalala. Everything will be fine at magkakaroon na ng pagbabago ang buhay mo. At pupunta ka na sa mga gandang bagay, sa yung satisfaction, kung saan ka magiging masaya, saan ka magiging maligaya, yun talaga magbibigay sa'yo ng fulfilling life. Okay? The Eight of Cups is being clarified by you have the Knight of Swords. Yes, talagang malakas ang loob mo na suungin to. Sabi mo, laban, sugod, kukunin ko to, akin to. Magkakaroon ka ng mabilis na action, mabilis na parang momentum sa buhay mo. Parang ito yung mga bagay na pag nakapag-decide ka na, gagawin mo na agad. Parang ganyan. So, kapag naramdaman mo yung moment na gusto ko na umalis, gusto ko na lumiban, gusto ko na pumunta doon, gagawin mo siya on a quick movement. And the quick resolution will come. Yun po ang dulot sa inyo ni Knight of Swords. Kung ano man yung bagay na talagang tawag ang damdamin, talagang meron kang fast movement toward this. Parang sayo mo, ayoko sayangin yung oras, ayoko sayangin yung pagkakataon, buo na ang isip ko, makikita mo, mag-land ka kaagad sa isang bagay na mabilis ang resulta at mabilis ang outcome for you na magiging settle ka kaagad. Talagang sweet and heartwarming na pagbabago ito sa buhay mo. So congratulations, you are really having this beautiful changes in your life na napakaganda, okay? In the area for challenge, you have una-una, enjoy the journey, wandering path. Yes, kailangan daw habang ginagawa mo to, ine-enjoy mo lang, okay? Nasa transition ka pa, papunta ka pa sa maayos na buhay, kaya wag ka matatakot, i-enjoy mo lang. Pag in-enjoy mo, magiging okay ang lahat. Another message you have, cleansing waters, purification activates vibrant life force. Yes, lalo ngayon umuulan, Gemini, parang sabi ng spirits mo, namnamin mo yung ulan, namnamin mo yung tubig pag naliligo ka, mag-rejuvenate ka. Kapag nagbubuhos ka ng tubig sa ulo mo or nag-shower ka, pakiramdaman mo na tumatapon yung tubig sa buong katawan mo at hinihilan niya pababa yung lahat ng negative energy, lahat ng bigat, lahat ng frustrations, lahat ng pain. At panoorin mo na pumupunta sa drainage yung tubig. Parang tinatapon mo literal yung dumi, yung bigat, yung hirap, no? Bagay mong meditation yan everyday. Sinasabi ko sa'yo, gagaan ang pakiramdam mo, okay? Parang renewed, replenished, re-energized ka, okay? Yan ang mantra mo at saka ritual mo everyday when it comes sa pagliligo, okay? Para sa buhay mo yan everyday. In the area for challenge, you have the Judgment card. Yes, ngayon buwan na ito, ang challenge sa'yo ay pagbabago. Yung pagkilala doon sa pagbabago, yung parang magigising ka na sa katotohanan na parang, ay oo nga no, I need change. Ay oo nga no, kailangan ko nang bitawan to, kailangan ko nang baguhin yan, kailangan ko nang iwanan to, kailangan ko nang baguhin din yung paniniwala ko sa isang bagay o sa isang tao. Parang ito yung buwan na yon. With all of the cards talking about changes and movement, you have the Six of Swords, you have the Knight of Swords, talagang abante, you have the Eight of Cups, talagang iiwan, lalayo, you have the Tower card, talagang pagbabago ng buhay, Death cards all about rebirth, at talagang pagbuhay mong muli, di ba? Parang ganun si Judgment card, nabubuhay kang ulit, parang ganyan, no? So ang dami-dami itong changes and doing things on your own. Nakita ko talaga this time around, Gemini, na wais ka na. Hindi ka na katulad dati na yung mga luma mong mistakes, sa mga luma mong ginagawa, natuto ka doon. At ngayon nagigising ka na, sabi mo, God, kayo na pong bahala. So parang sabi rin ng spirits mo, magising ka sa katotohanan na kailangan mo ding iasa na lang kay God yung ibang bagay na wala na sa kamay mo. Yes, meron ka mga changes sa gagawin, meron ka mga pagbabagong gagawin sa buhay mo, nayayakapin mo, pero sabi ng spirits mo, bitawan mo yung mga bagay na wala na sa kamay mo. Halimbawa, may pinapasa kang project, wala na sa kamay mo yung approval nila. Kailangan mo lang hintayin yon. So, huwag ka na mag-overthink, huwag ka nang magpaka-stress pa, ikalma mo ang puso mo, ang magaganap ay magaganap, basta idasal mo, ipagkaloob mo na kay God yung mga prayers mo, yung mga bagay na out of your control, and let God do the magic for all of us, okay? So ngayon, magising ka, let go of control, let go of frustrations, let go of your worrying, no? Hayaan mo si God na gumawa niyan para sa'yo, okay?
The Judgment cards being clarified by the Page of Cups. Yes, sabi ng spirits mo, meron daw mga surprising event dito sa buhay mo this month. Kaya kung nag-iisip ka kung ano gagawin mo, probably talaga nakita ko dito may love life ka. Some of you para ma-reintroduce sa bagong pag-ibig o bagong aspeto ng iyong pagmamahal. Kaya para magugulat ka, ito na ba yung para sa akin, God? Yes, yakapin mo. Because kailangan actionan mo yung malalaman mong huge surprise because Page of Cups is really unexpected gift. So, kung meron kang mga regalo, bigla-biglang sasambulat sa mukha mo, harapin mo, yakapin mo at actionan mo, makakatulong yan sa'yo. Sabi ko naman sa inyo, di ba, meron kayong magandang professional milestone or financial gains o kaya sa inyong karera kakaroon ng bigla-biglang magandang sorpresa. Kaya yakapin, actionan para hindi masayang, okay? In the area of your fortune, bigyan kita ng tatlong fortune cards. Unang-una, the universe is conspiring in your favor. Yes, 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 pabor sa iyo ang kapalaran, kaya marami na nagbabago. Ibig sabihin, binibigay na sa iyo para sa iyo, kaya pabor na pabor sa iyo si universe, okay? Another message, magic flows where intention goes. Manifest your dreams. Yes, ito yung garantiya sa iyo ng fortune cards na mag-manifest ka na ngayon kasi napakalakas. Before the eclipse happen, mag-manifest ka na at matutupad yan, okay? Another message, you have a magical moment will change everything. Be ready, yes. Sabi ko naman sa iyo, di ba, may magic si God. Ibibigay niya sa iyo yung pagbabagong hinahangad mo para sa buwan na ito. Especially in your fortune, you have the 8 of Swords. Ngayong buwan na ito, makakaasa ka, makakawala ka na dun sa pain, makakawala ka na dun sa bigat, makakawala ka na dun sa parang stuck moment na naiisip mo o naramdaman mo. Feeling mo walang tumutulong sa iyo. Sabi ko sa iyo, may tutulong darating and makakahanap ka na ng solusyon. Some of you may mga problema, may mga kinakaharap na parang feeling mo wala kang mahanap na solusyon, wala kang malapitan, kahit anong kilos mo parang walang nangyayari, hindi na-elevate yung problema. Pero ngayong buwan na to, in your fortune, nakasulat talaga na yes, makakawala ka na dyan. So congratulations. Problem is solved. Makakaabante ka na with a 6 of Swords, talagang paabante sa buhay, pakawala sa problema, at yung akala mo stuck ka, hindi ka stuck. Ngayong buwan na to, makakahanap ka ng solusyon, makakahanap ka ng way out of this, at ito yung makakatulong sa iyo ng malala. Congratulations. The 8 of Swords is being clarified by you have the 4 of Wands. Wow, wow, wow. 4 of Wands is celebration, partying, talagang pagtupad do sa goal because 4 of Wands is really reaching that milestone, reaching that finish line. Kaya napakasaya ko para sa inyo. Kung dati akala mo stuck ka, hindi mo maabot, ngayon maabot mo. Yung dati akala mo imposible lang, akala mo wala, pero nandyan. Some of you, para may proposal, may marriage, mayroong tatapat ng pag-ibig, lilipat na ng bahay, bubukod na ng bahay, o makabayaran ng dapat bayaran, makakapag-graduate na. Talagang celebration to para sa pamilya. Kaya kung yung dati akala mo walang-wala, pero magkakaroon yan. Kaya hindi ka na stuck, everything now is all about celebration. Magabago talaga ang buhay mo for the better, okay? In the area of your divine advice, you have luck is on your side. Ooh, wow. Ano pa ba ang kailangan ko sabihin para malaman, maunawaan mo na yes, this month is lucky for you, Gemini. Napakaganda. Another message, you have look at the bigger picture. Yes, kung nahihirapan ka ngayon, lawakan mong pag-unawa mo, lawakan mong isip mo at makita mo, okay, temporary problem lang ito, temporary lang to na setback, temporary lang to na obstacle, malagpasan ko rin ito, and everything will be fine. Magiging swerte pa rin ang aking September, Gemini, okay? So in your divine messages, yes, lawakan mong isip mo. Kaya kung nahihirapan ka, napapagod, at saka talagang lagpak ka dyan, sabi ng spirits mo, kayanin mo. Tumulay ka sa daan kahit magulo, kahit mahirap, kahit nakakatakot, kahit hindi ka sure. Pero kung sa damdamin mo, ramdam mo na ito yung tamang landas, ito yung tamang daan, idiretso mo yan. Because tinetest ka lang. Kung ngayon iniisip mo nakakatakot, hindi ka sure, marami pang secrets, marami kang bagay na hindi naiintindihan, okay lang yon, kahit hindi mo naiintindihan. Basta yung malakas ang tawag ang damdamin na gawin at simulan mo yan, it will lead you to your prosperity. Para nakita ko ito, kailangan mo kasing patunayan kay universe na seryoso ka sa goal mo, na seryoso ka sa ginagawa mo. Kapag nag-prove mo sa kanila, ipagkakaloob na sa iyo yung paggaan and also yung mga blessings na kaakibat ng rewards na makukuha mo sa travel mo na ito o sa journey mo na ito, okay? The Moon cards being clarified by you have the Justice card. Yes, sabi ko naman sa iyo, di ba, merong gantimpala, merong reward, meron ka maririp na good karma kapag dinaanan mo tong mahirap na daan pero alam mo sa sarili mo na kaya mo, no? Ito yung panahon na huwag kang panghinaan ng loob, kung nagbabago, kung meron kang dapat gawin, meron kang rutang dapat daanan pero nakakatakot, nakakabagabag ng puso, daanan mo, ilaban mo ang sarili mo, tapangan mo ang sarili mo because justice is here. Sabi niya, makukuha mo yung magandang reward at saka hustisya sa lahat ng pinaghirapan mo. Kaya go push, huwag ka matakot, huwag ka mailang, okay?
Ang outcome mo ito, patbigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have 3 affairs with your family. Yes, ito yung buwan na to talaga magkakaroon ka ng celebration with your family. Kaya, congrats po. In the area, another message, you have Peacock, beware of great pride. O, babaan daw ang pride, babaan daw ang ego, okay? Kung merong hindi pagkakaunawaan, pag-usapan. Kung meron kang pagkakamali, aminin, okay? Hindi pwedeng ma-pride, hindi pwedeng ma-ego. Kailangan humble ka lang this month, okay? Another message, you have Caesar's disappointment in some affair. Yes, sabi ko sa inyo kanina, di ba parang na-disappoint ka with other people, na-disappoint ka sa mga tao sa paligid mo kasi hindi maaasahan, hindi mo pagkakatiwalaan. Kaya parang ngayon, ikaw na mismo ang kikilos para magtagumpay yung project mo o yung ginagawa mo this time. Another message of casket, someone going out of your life or end of a situation. Yes, ito talaga yon. Nagising ka sa katotohanan, meron kang iiwanan, meron kang bibitawan, meron kang susukuan, and then talaga may aalis sa buhay mo. At nililinis talaga ni God para pumasok na yung mga changes, pumasok na yung mga karapat-dapat na blessing at mga tao sa buhay mo this month. Okay? Ang outcome mo ito, Gemini, ano kaya itong outcome mo? Papasok na October, but first, ihanda mo na ang yung isang tanong, isang sagot. Okay, sasagutin ko po yan after this. So, ang outcome mo, Gemini, for September 2025 ay you have, wow, you have the 5 of Wands. Sabi ng spirit guides mo talaga, this month ha, magkaroon ka na mahabang pasensya kasi maraming mga tao sa paligid mo ang medyo gumugulo sa buhay mo o kaya masyadong maraming kompetisyon at di pagkakaunawaan or kaya conflict. Ikaw naman sabi ng spirits mo, relax ka lang. Kaya talaga nasa core energy mo eh. Nakita ko, di ba? Core energy is relaxation. Kung kaya mo let go mo. Hayaan mo sila. Kung magulo sila. Kung medyo toxic sila, hayaan mo sila. Bumitaw ka, mag-let go ka. Piliin mo lagi ang sarili mo laban sa mga away. Sabihin mo lagi, hindi worth it ang gulo, hindi worth it ang engagement, hindi worth it ang drama. Kailangan kong piliin ang iyong kaparatagan. Hanggang October to, piliin mo yung self-love mo, self-care mo, yung kalusugan mo, piliin mo yan at umiwas ka sa gulo. Piliin mo lang yung isolation, time for yourself, time to rejuvenate para makalaban ka ulit sa mga bagay kinabukasan. Okay? Clarify natin to. The 5 of Wands being clarified by you have the King of Wands. Yes, maging matapang ka na ilaban ang sarili mo sa mga pangarap mo at huwag makinig do sa mga negatibo sinasabi ng iba. Ito, maging matapang ka talaga, maging palaban ka, maging palaban ka in a sense, palaban sa trabaho, palaban sa buhay, palaban sa pangarap, no? Pero yung mga away-away sa paligid, maging matapang ka na umalis. Maging matapang ka na lumayo, no? Hindi ka duwagan ng paglayo sa away, hindi ka duwagan ng paglayo sa mga drama-drama. Mas matapang pa nga yung mga taong umiiwas eh. At ganoon maging wais ka. King of Wands, huwag makinig sa mga nega, ilaban mo yung pangarap mo and yung mga dreams mo this month. Nobody can stop you, nobody can hinder that dahil magaling ka, Gemini. So ito yung mga bagay na kailangan mo gawin hanggang pagpasok ng October. Okay? So Gemini, this is your September reading. Dumako na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to, Han. So close your eyes and concentrate on your one question. You have 1 and you have 2. Bigyan kita ng fortune cards ng angel cards dahil ang angel guide mo nasa tabi mo ngayon clarifying this question. You have 1 and you have 2. Okay, Gemini, open your eyes. Inhale and exhale the answer to your question. You have the 2 of Cups upright. You have the Ace of Wands in reversed. You have in the near future and you have success. Yes, yung question mo successful yan. It will be given to you pero in the near future pa. So ngayon, aralin mo pa, cultivate mo pa. With the Ace of Wands in reverse, ibig sabihin parang meron ka pang dapat planchahin sa plano mo, maging confident ka pa sa gagawin mo, sa bawat action mo. Kailangan planchado yan. With the 2 of Cups, talagang maganda to. Kung kontrata yan, kung love yan, kung negotiation yan, it will be go on in your favor. Kailangan mo lang talagang tapangan at maging magpursige ka para makuha mo siya. Kasi this is good. This is success. This is for you, yung question mo. So congratulations. The answer is as outstanding yes para sa'yo. Okay, Gemini? That is the answer to your question. Ito rin po ang inyong September 2025. Hopefully po nakaresonate ka. Comment down below na I'll be reading yung messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Gemini. I love you. Ingat po kayo. Napakamaulan. This has been James of James Araw PH. God bless everybody.